Magandang araw po. Ako po si Attorney Noreen Angelic Riñon, COS lawyer po ng DAR Provincial Office of Isabela Legal Division. Narito po ako upang sagutin ang isang katanungan ng ating netizen. Ang konsepto po ng isang agricultural lessor at lessee ay ganito. Ang isang agricultural lessor po ay siyang nagpaparenta ng kanilang lupain doon sa mga lessee. Kadalasan po ang mga agricultural lessor ay ang landowners o mga registered owners ng isang lupa. Maaari din po na ang isang agricultural lessor ay yung mga tao na binigyan ng special power of attorney ng isang registered owner upang mamahala doon sa lupain nila. Ngayon naman po, ang isang lessee naman po ay yung pinagkakatiwalaan ng isang landowner or ng isang lessor upang gamitin or sakahin ang kanyang lupa. Ngayon po at halimbawa nagkataon na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan between sa lessor at sa lessee, meron naman pong mga legal remedies na binibigay ang ating batas para doon sa aggrieved party. So, ang isang lessor or lessee ay maaari pong lumapit sa DAR Municipal Office or sa barangay. Maaari ninyong idulog doon ang hindi pagkakaintindihan upang nang sa gayon ay magkaroon ng dialogue o pag-uusap between sa lessor at lessee at hindi humantong sa kasuhan or demandahan. Ngayon, kung halimbawa naman at hindi pa rin magkaintindihan at desidido ang isang lessor or lessee na mag-file ng isang kaso, ay meron din naman pong legal remedy dyan. Ang isang aggrieved party po ay maaaring pumunta sa barangay at mag-ask ng tulong at doon ay muling mag-usap. Kung hindi pa rin po magkaintindihan doon, humingi po kayo ng certificate to file action before sa Barangay Agrarian Reform Committee. Kung wala naman pong Barangay Agrarian Reform Committee sa isang barangay, manghingi po kayo ng certification sa DAR Municipal Office. At pagkatapos po noon, pwede po kayo lumapit sa isang abogado at mag-file ng kaso. Kung hindi po ma-resolve ang inyong dispute before sa DAR Municipal Office, ay maaari nyo na pong i-file ang inyong kaso dito sa DAR Provincial Office. Pwede po dito sa Legal Division or pwede din po doon sa Provincial Agrarian Reform Adjudicator Office. Kung hindi kayo sang-ayon sa naging desisyon, ay pwede kayong umapila sa DAR Central Office. At kung hindi pa rin, ay pwede kayong umapila pa rin sa Court of Appeals hanggang makarating po ng Supreme Court. Pero sinisigurado po namin sa inyo, sa lessor at sa lessee, na kung ano man kung hindi pagkakaintindihan ay susubukin ng DAR personnel na pag-ayusin kayo nang sa gayon ay hindi humantong sa demandahan ang hindi pagkakaunawaan ng isang lessor at lessee. Sana po ay natulungan namin kayo at nabigyan namin kayo ng konting kaalaman patungkol po doon sa proseso na sinusunod namin. Pag may mga tanong pa po kayo, ay huwag kayong mahiya na pumunta sa aming DAR Municipal Offices or dito po sa DAR Provincial Office. Bukas po ang aming ahensya para po sagutin ang inyong mga katanungan. Yun lamang po at maraming salamat.